Okay, sige. So, balikan natin yung naunang problem. Itong sa libro. Yung solution sa libro, actually, ang ginawa ko kasi, ito pala yun. Ito pala yun. Ang ginawa ko kasi is naka-in terms of oil ako. Dito sa libro, nag-in terms of ano siya, water. Pwede rin naman yun. Nasa discretion mo naman yun. Mas maganda nga yun kapag naka-in terms of water kasi wala na magiging denominator dito. Kumbaga, kung gagamitin mo yung formula, height HASA is equal to HBSB, di ba? So, kung gagamitin mo yan na, ito naka in terms of water, I mean, ito, i-convert mo in terms of water, mga height ng water, specific gravity ng water, alam mo naman na 1 lang kasi yan. Height ng liquid, specific gravity ng liquid, parang ganyan kasi nangyari doon, no? So, pag i-convert mo siya into height of water, that will be height ng liquid, specific gravity ng liquid, over specific gravity ng water, which is just 1. So, para masimple, ganito yung nangyari. HLSL na lang yun. Yan na. Para makuha mo in terms of height ng waters, height ng liquid, tapos specific gravity ng liquid. So, ganyan siya. Ko-convert mo. So, ito, nag-pressure head siya. Pero yung prefer ko talaga dito yung una kong solution, yung naka in terms of pressure. Kasi, diretsahan na yun. Yung kung babalikan natin, one-liner lang lahat. Oh. PC, PA plus yan, gamma H plus gamma H. Yun na siya. Pero kapag ito yung ginamit natin, pwede rin naman. Itong pag-name na to, discretion mo na yan. Pero ang madalas naman dyan is, saan siya nag-start, tsaka saan siya nag-end. Bali kahit dalawa lang gamitin mo na yung points, okay na yun. Kumbaga kung kukunin natin yung pressure at dito sa center, pangalanan natin yung 3, dito pinangalanan na 3. So start ka sa P1 over gamma, head nito. Okay? Alam mo naman na ang P1 over, ang pressure dyan, since gauge nga yan, exposed sa atmosphere. So, ayan, zero lang ang pressure doon. Zero lang yan, P1 over gamma. Then, add ka pababa. So, height yan, height ng water. So, para makuha mo yon specific gravity ng liquid, multiply mo lang sa height ng liquid. Pwede rin yun. O, ano yung nangyari? Specific gravity, ay height ng liquid, which is height ng mercury in that case. Specific gravity ng mercury. So, ina-add mo lang, yung pababa, dan ka na dyan. So, dito, same level, same level, same level. So, dito ka na, pababa ka ulit, papunta sa center na ng pipe. So, that's specific, height ulit, 1.5, ayan, times specific gravity ng oil, 0.8. O, equal yan sa head dito sa 3. Ano formula for head? O, pressure over gamma lang naman yun. Diba, pressure equals gamma H. So, kung head naman, pressure over gamma. Yan. So, pressure over gamma yan. Pressure sa 3 over gamma at water to. Gamma ng water to. Kasi naka-in terms of water ka dun eh. So, kaya, para masolve mo yung P3, okay, simplify mo to, ng value niyan, which is ito na nga yun, 14.75. O, multiply mo na lang sa unit weight ng water, which is 9.81. Pares lang din mapapalabas, 144.7. So, ganun. Ganun lang siya. Okay, so, try natin tong pangalawa na. Ayan. So, determine the value of y naman in the manometer shown in the figure. So, ito, sabi ko nga, 2 points lang kailangan mo dyan. No? Pangalanan mo tong PA. A. Tapos ito yung B. Okay, 2 points lang yan. Kung saan ka nag-start at saan ka nag-end. So ito, unahin natin yung solution by pressure. So, by summation ng pressure, summation ng gamma H na lang. Sige, summation ng pressure, para lang naman yan. Summation ng pressure, ang start tayo sa ano? PA. Pressure at A. Ayan yun. Then baba ka. Baba ka. Baba ka ng ilan? Gamma H. Gamma H lang yan. Ang gamma niyan ay 0.8, di ba? Amin ang specific gravity ay 0.8. So, paano nga ulit yun? Specific gravity is unit weight ng liquid over unit weight ng water. From pa yung unit weight ng liquid, specific gravity times unit weight ng water. Specific gravity ay 0.8.
times unit weight ng water, 9.81. Then, ang height, times 3. Nandito na ako, nakababa na ako dito. Okay, then isa pang baba hanggang sa water naman to. O, gamma H lang yan, plus gamma H ulit, 9.81 times yung height ng water, which is 1. Then, baba ka pa ulit, water pa rin yan. Actually, pwede mo na palang gawin dito, nakaano ito, 1 plus 1.5. Pwede yun, 1 plus 1.5 na yan. Or sabihin natin 1 plus 0.5 pala, so that's 1.5. Hindi 1 plus 1.5. So, 1.5 to. Hanggang dito na yan. Ay, nawala. Hanggang dito na yan. Dito ako nag-umpisa. Pababa. Pa ganyan. Dito na ako sa interface ng mercury at water. So, ayan. Tatawid lang ako dito. Kasi same level lang naman yan. Then, wala rin akong information about dito. Tsaka, same level naman kasi yan eh. So, okay lang yan. Then, ayan. Take note. Paakyat ka na. So, negative naman yan. Ma-minus yan. Minus. Specific gravity. Ito, mercury. Walang binigay. Dapat 13.55 pa rin ba yan? Check ko lang Anong ginamit na value? 13.6 na pala. Walang binigay. Pero kung alam mo yung may binigay yung dito eh. Naalala ko? Wait lang. Duplicate ko to. Kung may binigay dito ng mga specific gravity eh. Balikan natin yung ayan no. So kapag hindi binigay ang mercury ay naka-density pala siya. Naka-density siya. So, i-divide mo lang yan by 1,000 para mo yung specific gravity, di ba? Density ng liquid over density ng water. Density ng water, yun na 1,000 kilogram per cubic meter. Ang unit weight ng water, yun yung 9.81 kilonewtons per cubic meter. Or ito, pwede rin tong sabi ko nga kanina, unit weight ng liquid over unit weight ng water. So, ayun. Ganyan lang siya. So, 13.6 ang standard. 13,600 divide mo by 1,000. Di ba? 13.6. Kanina, 13.55 kasi. Kala ko yun pa rin. So, wala namang binigay kasi dito, no? Ayun. Dapat alam mo yung standard. So, gamma H ulit. Ay, unit weight muna. 13.6 times unit weight ng water. Then, yung height niya. Yun na yung Y. Tapos, ano yan? Equal. Equal na yan sa pressure at B. Yan na yun. Ito na. Dito na. Nasa dulo ka na. Ito, air na to eh. So, paano natin mas simplify yan? Pressure at A, ito, binigay. May air. Edi yun. 5 kilopascals. Paano yung pressure at B? Again, sa dulo yan. Expose yan sa atmosphere. Pag ganun, 0 yung pressure dun. Ayan. So, pwede mo na masolve yan. Yung Y. Pwede mo na ilipat ko yan dun. Actually, pwede mo na i-strip solve eh. Kung alam mo na yun. So, ang gagawin ko dito, rekta ko na yan. 5 plus, input ko na lang, 0.8 times 9.81 times 3 plus 9.81 times 1.5. Then, ayan, nilipat ko yun dito eh. Sa negative din. Divide ko na lang by neto. Kasi y lang isa-solve ko eh. So, 13.6 times 9.81. Ayun, 0.32. Ayan, same kami answer. 0.324. 0.324. Yan na yun. For this solution. So, ang y natin ay 0.324. Ano sagot dito? Meters of mercury yan. Meters of mercury kasi yun yung liquid dun banda. So, yan yung sagot mo. What if magano tayo? Summation of pressure. Ito, gamitin ko na dito is gagawin ko lang in terms of ayun lang. Pag ganyan yung ginawa ko, in terms of ano ako dito, water pa rin. Ayan, summation of pressure head from meters of water. Meters of water tayo. Okay? So, by pressure head naman to, summation ng heads. So, start ulit tayo. Actually, pwede ka naman mag-start dito. Pwede ka mag-start dito. Pabalik ka.
Pwede. Kaso nga, puro ka minus. Ito lang yung add mo. Tapos, pagka dito, minus na to hanggang dito. So, ito yung magdudulo mo. Pares lang yan. Pares lang yan magiging sagot. Pares lang yan sila. Okay? So, ayan. So, ayan. So, by summation ng pressure. So, paano ulit yun? Start tayo sa PA. PA over gamma yan. PA over gamma. Ayan. Then, baba tayo. May na natin input yung value. Kung baba tayo. So, ano yun? Ito, di ba, ang head is, saan ko ba nilagay yun? Walang nilagay dito. Ulitin natin. Pressure equals gamma H. Ang head ay pressure over gamma. Summation lang yun, pressure over gamma. Pero ito, since head naman yan, naka-head na yan, di ganun ulit yung gawin mo. Pero may ginawa ako dito, di ba? Ulitin ulit natin yun, yung para makabisa yung formula. Height ng water, liquid, ano to? Specific gravity ng water, which is 1 lang naman, equals height ng liquid, specific gravity ng liquid. Ganun. O, para makuha may in terms of height ng water, height ng liquid times specific gravity lang ng liquid. So, for this case, height ng liquid, unahin ko yung specific gravity, 0.8, times ang height niya, 3. Pababa yun. O, ito, water. Ito, naka-water na to eh. So, height ng water, specific gravity ng water. So, yun na rin yun. 1 times 1 lang din yan. Ko-convert mo pa. O, yan na yun. As is na yung 1. And may isa pa, 0.5 pala. 1.5 pala dapat yun. O, nandito ka na. Dito ka na sa baba. No? Andito ka na. O, angat ka ulit. Pag-aangat ka ulit, di ba? Negative naman yan. Okay, pag pababa, positive dito. Kasi pataas ng pataas yung pressure, balik. So, ito, for gamma natin, ito, di ba naka-mercury yan? Eh di multiply mo muna yan sa specific gravity ng mercury. That's 13.6, di ba? Then multiply mo sa y. Equal na yan sa pressure I head at B. Kumbaga, pressure at B over gamma ng naka-water. In terms of water yan. Ayun, so, ayan. Naka-water ba ito dito? Sige. Ayun, substitution na tayo. Pressure at A, meron tayo dyan. Yan yung 5 kilopascal. Divide mo sa, naka-water tayo 9.81. Nasa-solve mo na to si Y. Ang pressure at B, yun, 0 pa rin yan. Nasa-solve mo na yan si 13 yung Y. Gawin natin. Pag nilipat ko to dito sa kabila, maging equal 13.6 Y, no? So, ito lang, isa-solve ko. Yan ko lang siya i-input. Maging 5 divided by 9.81 plus 0.8 times 3 plus 1.5. Then, lipat ko yan doon. Then, i-divide ko na lang na. 13.6 ba yun? Yun. Same pa rin. Ang y is 0.324. Ayan. So, 0.324. Naka-meters of mercury yan pa rin. 0.324 meters of mercury pa rin yan. Kasi ito yung basehan mo eh. Ito. Tapos kinonvert mo lang siya. Itong 13.6 Y, yan yung yun yung height niya in terms of, kumbaga, naka-meters of water. Yung sagot natin dyan is naka-meters of mercury. So, ayun, ganyan. 0.324. Ganyan lang. Ayun, we learned something.